Luzon, Visayas, Mindanao. Ang mga tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in action with Boy Abunda. Narito po ang unang katanungan, ang unang tanong ng Pilipino. Ang tanong ni Rayson Glorioso ng Calamba, Laguna. Obligasyon ba ng anak na sundin ang kursong pinipilit ng magulang? At maaari bang ireklamo ang magulang pag sinabing hindi kita pag-aaralin kung hindi yung kursong gusto nila ang kukunin? Mga attorneys, sino ang sasagot? Attorney Ma. So the answer is no. Under the Child and Youth Welfare Code, yung child yung may right to choose yung career niya. So yung parents, more of advisory sila, syempre knowing better and then mas experience sila, sila yung magbibigay ng advice sa anak nila. But the ultimate decision rests with the child. Okay, Attorney Matt, maraming salamat. At talaga'y ito'y nababalik doon sa anong klaseng relasyon meron ka sa iyong mga magulang. Yes. Dahil lahat naman inakukuha sa magandang usapan. Tanong ng Pilipino number 2. Ang tanong ni Gwen Carpio ng Antipolo, Rizal. Kung maghihiwalay po ang mga magulang ko, may karapatan ba akong pumili ng magulang? May karapatan ba ang tatay ko na tanggihan ako pag siya ang pinili ko? Attorney Raf, ano ang kasagutan? Doon sa unang tanong, Tito Boy, no, may karapatan pumili ang bata kung saang magulang siya mapupunta. Pero may tatlo tayong bagay na kailangang alalahanin. Una, ang korte ang magdidesisyon kung saan ang bata mapupunta. Ang pangalawang bagay na kailangan natin maalala ay pag ang bata ay 7 years and above, No. yung kanyang pinili ay binibigyan ng timbang ng korte. Pero pag 6 years and below, ito yung pangatlong bagay, napupunta siya sa nanay by presumption. Pero kung yung nanay ay unfit sa mata ng batas, yung korte pa rin ang magdidesisyon. So, ang punto ko dito, dahil ang korte po ang magdidesisyon, kahit namili yung bata, yung desisyon ng korte ang bibigyan ng timbang. Ngayon, doon sa pangalawang tanong, kung paano pagka tinanggihan ng tatay o may karapatan po ba tanggihan ng tatay, dahil korte na po ang nagdesisyon dito kung saan mapupunta ang bata, hindi niya na po ito matatanggihan. Kung hindi, pwede ho siyang mag-contempt of court po. Yun po. Maraming salamat, Attorney Raf. Tanong ng Pilipino number 3. Ang tanong ni Andrea Aldea mula sa Sukat, Taguig. May right to privacy ba ang isang teenager mula sa kaniyang mga magulang? Interesting question. Sinong sasagot? Attorney? Opo, tama po, Kuya Boy. May right to privacy ang mga bata, even from their parents, ano. So, under the Constitution, ang right to privacy, to communication and correspondence ay binibigay sa lahat ng tao, walang kwalifikasyon, walang age limit. Pero ito ay hindi absolute. Ang right to privacy ng mga bata ay hindi absolute kasi under the family code, yung parents natin ang may responsibilidad upang tayo ay gabayan at ingatan, lalo na pag ang mga bata ay nasa minor de edad pa lamang. So, hindi siya absolute. It is subject to the parental guidance and parental authority. Maraming salamat mga attorneys. Ang dami-dami kong natututunan. Kaya naman kung kayo rin po ay may mga katanungang legal, i-post nyo lamang po ang mga ito sa ating social media pages. O kaya i-video nyo lamang po ang inyong mga sarili habang nagtatanong at isend sa amin dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in action with Boy Abunda. Pamilya. Dito nagsisimula ang pagmamahal, pero dito rin tayo sinusubok at nasasaktan. 8 taong pagsasama ng isang mag-asawa, sinira ng pagtataksil ni Mister. Paano naaapektuhan ang kanilang mga anak, lalo na ang panganay na nasaksihan mismo ang pagtataksil ng kanyang ama? Ang mga tanong ng isang asawang iniwan, sasalang sa matinding harapan sa case to face to face to face. Single parent, humaharap sa pinakamalaking laban bilang isang ama. Paano niya haharapin mag-isa ang pagliligtas sa anak mula sa depresyon at ibalik ito sa pag-aaral? Ang kanyang laban para maibangon ang kanilang pamilya. Bibigyang solusyon sa Alan Aksyon agad.
Walang natapos, walang yaman, pero may dangal na higit pa sa ginto. Isang janitor na ₱1,000,000 halaga ng pera at alahas ang napulot. Ibinalik niya lahat. Bakit para sa kanya, ang pagiging tapat ay pinakamagandang pamana sa kanyang pamilya. Ang kwento ng honest janitor. Ating pakinggan sa Salamat. Iba't ibang kwento ng mga pamilyang humaharap sa pagsubok pero hindi sumusuko. Lahat ng yan ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0. Vanessa, ano ang iyong nirereklamo? Yung aking asawa, meron po siyang kabit. Hanggang ngayon ba? Hindi ko po alam. Masaya po kami. Nagkaroon kami ng anak na panganay. 5 years old yung anak ko, tapos nabuntis po ko ulit ng pangalawa. Tapos lumipat po kami sa bahay ng aking magulang para po may mag-asikaso sa akin kasi po yung asawa ko may trabaho po regularly. 2018 kayo nagpakasal, nagkaroon kayo ng baby, Buntis po ako noon. Noong Opo, ikinasal 7 kayo? months po ako noon. nasundan ito 2023. Opo. Kailan dumating yung pangatlo? Neto po, 3 months pa lang po akong Oh, nanganak. 3 months. Okay. So, kung ngayong reklamo ay nangangaliwa ang iyong asawa, paano mo nalaman? May katibayan ka ba talaga? Lagi niya pong sinasabi sa akin na, ikaw lang, sapat ka na sa akin. Kumbaga po, yung tiwala ko po is buong buo. Tapos nung time na nanganak na po ako doon sa pangalawa ko, magpo 4 months, doon ko po nalaman. Paano mo nalaman? May pumunta po sa bahay, yung pinsan po nung affair niya. Suki ko po yun sa ukay. Ano ang laman ng inyong kwentuhan? Sabi ko po sa kanya, totoo ba yung sinabi mo dun sa kababata ko sa simbahan po? Kasi yung kababata ko po sa simbahan, siya po yung nagsabi sa akin talaga. Anong eksaktong sinabi? Sabi niya, ate, si Kuya Jason daw ay merong kabit. Na-shock po ako. Tapos nung time na yon, dumating po yung sasuki ko po sa ukay, pumunta po ng bahay. Sa bahay. April 8, 2024. Tapos sabi ko po, ma'am, totoo po ba? Oo, ma'am. Kanyang ganon. Lagi yan nagpupunta sa bahay niya. Uy, bakit nandito ka? Alam mo ba na may asawa yan? Sabi daw niya dun sa pinsan niya. Kasi pinsan niya po yun. Sabi nung kabit, separate na daw sila, kaya kami na ngayon. Hiningi ko po yung Facebook ng babae. Tapos nakita po namin dun sa album ng FB niya, nandun yung mga conversation nila, mga video nila. Nag-swimming sila sa beach, kasama yung anak ko. Na pinaalam niya po sa akin na magti-team building lang po sila. Sila lang po pala yung magkasama sa dagat na yun. Hindi ba nagsumbong ang anak mo? Nagsumbong po. Anong sabi ng anak mo? Sabi po sa akin ng anak ko, Mama, si Papa may crush. Anong ginagawa nila, anak? Sabi ko, ganito mama, oh. Magka-holding hands daw sila, tapos nag-kiss daw sila dito. Kinausap mo na ba si Jason? Lagi naman po kami nag-uusap about dyan, pero ang uwi din po ay talagang talo lang. Never po kasi siyang umamin. Tinanong ko po yung kabit, sabi ko, doon ko po nalaman Paano kayo lahat. nag-usap nung Sa girl? text po, Sa text? at saka calls. Ano ang sinabi mo? Sabi ko sa kanya, ikaw ba yung yung kabit niya? Sabi ko, oo ate, ilang buwan na kayo? Sabi ko sa kanya, 7 months na kami ate. August 2023, nagpatattoo yung babae sa bahay mismo. Ngayon, nung nagpatattoo siya, hindi ko akalain na doon na pala mag-uumpisa ang lahat. Kasi po, tattoo artist po yung Tattoo asawa. artist, maliban doon sa kanyang Yes. pagtatrabaho sa Opo. resto bar. Yes. I think parang ginamit lang nung girl yung magpatattoo sa kanya para mag-meet up sila. Kailan naman kayo nagdesisyon maghiwalay? Wala pa po kaming usapang gano'n. Wala pa. Hindi na po siya nag-i-stay sa bahay. Ngayon, pag-uwi po siya sa isang linggo, isang beses, dadalawin niya yung mga anak ko. Doon minsan matutulog sa bahay. Tapos aalis na. Pag natutulog siya sa bahay, hindi kayo nag-uusap? Hindi kayo nagpapansinan? Din po, nag-uusap. Kaya lagi po kaming nagko-confront, nagpa-fight talaga. So, 6 days, nasaan siya? Hindi ko po alam. Pero ang sabi niya po sa akin, nagtatrabaho po siya. Pero sa iyong palagay ba, patuloy pa rin yung kanilang Yun po yung pakiramdam ko. Ang mangyayari, isasama ko siya sa trabaho. Sila na pala. 4 months po akong nanganak, sila na pala noon. Nung second baby? Opo, doon po.
Tapos nung nalaman ko po yun, kinompron ko yung babae. Sabi ko po sa kanya, tigilan mong asawa ko. Sabi ko sa oo ate, titigilan ko. Sorry, sabi niya sa akin. So nagtiwala po ako na tinigilan niya na yung asawa ko. At saka kinausap din po ako ng biyanan ko na bigyan ko ng second chance. Hindi niya ako binigyan ng second chance. Pupunta ulit siya sa bahay na nag-i-stay siya doon na parang okay, sige, tanggapin po ulit. Medyo tumatagal, syempre wala na rin po, hindi na buo yung tiwala eh. Kapag aalis na lang siya, sige, go, umalis ka. Yun, August po, Last year. yes, nagpaalam po siya sa akin na magtatrabaho ako. Gusto niya sa Manila daw, Baguio, ganyan. So magpapakalayo siya, kumbaga. Uuwi na lang daw po siya ng 1 week, isang beses lang, mga ganyan. So anong sabi mo? Hinayaan ko po siya. Pero gaano kasakit yun? Sobrang sakit po. Kasi sa totoo lang po, hindi ko po deserve yung ginawa niya. Hindi naman po ako masamang babae. Hindi po ako umiinom. Hindi rin po ako naninigarilyo. Hindi nga po ako marunong magsugal. Ang buhay ko nga lang po araw-araw sa bahay. Tapos yung mga anak ko, inaalagaan ko lang po. Kaya hindi ko po akalain na magagawa niya sa akin po. Kaya hanggang ngayon, ang sakit. Minsan po, pag naglalaba ko, umiiyak na lang po ako mag-isa. Iisip ko na, parang ang unfair. Vanessa, kaya mo pa bang pagbigyan si Jason ng isa pang pagkakataon? Nagbigay na ako ng second chance sa kanya. Nabuntis po ako ulit sa pangatlo. So, 3 months na po akong nanganak ngayon. Ngayon, nalaman ko po na-open ko po kasi yung cellphone niya. Yung gabing yon, nalaman ko na buntis po yung babae. At itong May po ay manganganak na po yung babae. Anak ba niya yung Yun nga po. baby? Dahil may kwento na sinabi naman daw nung girl na hindi naman anak ni Yun. Jason. Yun nga. Ano ba ang sinabi? May katusam daw po yung babae. Hindi daw po siya yung ama. Magka-text po kami ng babae. Ngayon po, umamin po yung babae na hindi daw po totoo yung tusam na sinasabi nila. Pinapalabas lang daw po nila yon sa akin para yun daw po ang paniwalaan ko. Pero ang totoo ay anak ni Jason. Yun po yung naiisip ko. I honor your pain and God bless you. Tito Boy, Oh, at sabi ni Kuya, may pagkukulang din si ate, kaya nagawa niyang mambabae. At hindi lahat ng sinasabi ni ate, totoo. Totoo. pero tinatanggap niyang nagawa niya. Yes, Opo, totoo inaamin niya, Tito. Inaamin naman. Inaamin niya naman. May mga ginagawa siyang efforts, pagmamahal doon sa kanyang Hindi asawa na-appreciate. na hindi na-appreciate ng misis niya. That leads to, yun nga. Pero ngayon daw po, totally, hiwalay na sila nung kabit niya. Oo. At siya pa yung nagulat na up until now, wife niya at yung kabit niya, nag-uusap pa pala. Alamin natin ngayon yung side naman ni Jason. Yes, po. Okay? And then, kita tayo mamaya. Okay, Sige po. Salamat. Hi, Jason. Narinig mo ang sinabi ng iyong asawa ni Vanessa. Ano ang nais mong sabihin, Jason? Yung pinaramdam ko sa kanya na siya lang talaga. May mga mali lang talaga na parang naramdaman ko na hindi ako belong dun sa family. Ano ang naging problema? Bakit nagkaroon ng third party? Bakit naghanap ka ng iba? Nag-start yan nung pandemic. Diyan ako nag-umpisa na medyo nagkaroon ng sama ng loob. Kasi that time, lahat kami nagkaroon ng COVID-19 severe. Wala naman namatay sa amin. Ang anak pa lang namin noon si Bible. Yung anak kong si Bible lang nag-severe. Pinunta ko yung bata dun sa higaan na hindi na makapagsalita, lupay-pay na. Yung asawa ko, parang hindi ko naramdaman na asawa ko siya sa pagiging magulang dun sa bata. Bakit mo nasabi yon? Kasi hindi niya ako sinamahan dun sa higaan. Dapat Nasa loob kayo ng bahay. nasa loob kami ng bahay. Hinayaan ka niyang mag-isa. Hinayaan niya ako mag-isang mag-alaga dun sa bahay. Pero tinamaan din siya. Baka naman may sakit din. Ako din. Ikaw din. Okay. Lahat kami. So dapat Ini-expect mo na sana'y... dalawa kami. Okay. Yung pagsasamahan namin, yung mamamatay man yung bata, dalawa kami. Tinakbo ko si Bible, naghanap ako ng hospital para sa kanya.
kahit nahihirapan ako mag-drive, pagkatanggap sa kanya, naging okay siya. Nasaksakan siya ng lumakas, nakakain, so okay na. Sa pag-aasikaso ko dun sa bata, na mag-isa ko lang, bumagsak na rin pala yung katawan ko. Ako naman, pinunta ako ng Pampanga, dun ako pinagamot ang ate ko. Ang tagal, may 4 na buwan na nagpagaling ako. So, sabi ko, uwi na ako. Makasama ko na sila, kahit doon na ako mamatay, sige, okay lang. Eto pa, nung pinanganak yung Via, yung pangalawa ko, naintindihan ko naman siya sa part na cesarean siya. Kailangan alagaan siya. Kasi gusto kong bumukod. Ayoko na nakikisama doon sa mga biyanan ko. Anong nangyari? Sinabi niya na sa akin na hindi niya kaya mag-isa. Dahil? Mag-isa niya lang doon sa bahay kasi gabi ako uwi. Naintindihan ko. Binigyan ko siya ng 3 buwan. Tapos ng 3 buwan, sabi ko, uwi na tayo. Linisin mo muna, paayos mo muna yung bahay. Ginawa ko na, nilinis ko na. At 4 na beses ko nang lininis, binarenovate ko na din yung bahay. Ayaw pa din. Ang sabi ko, doon na lang ako sa kubo matutulog. Baka sakaling sundan niya ako. Sabi ko, 6 na buwan na, wala pa din. Mag-isa ko pa, naglalaban ng uniform ko. Gigising ako, wala. 6 na buwan ng ganun. Sabi niya, doon siya komportable. Tapos doon siya Nagiinom. Okay. nagiinom. Tapos yun, doon na ako nag-isip na feeling ko naparamdam sa akin na wala na. Sabi ko, wala na yung asawa ko. Hindi na ako mahal. Kaya feeling ko, sabi ko sa sarili ko, kung sino yung unang papasok na babae sa buhay ko, sige, baka sakali mapansin ako ulit. Kaya nagkaroon, pumasok yung isang babae. Doon nag-start lahat yon kung bakit ko ginawa yon. Pero ang tagal namin, Tito Boy, hindi ko siya niloko. Ang tagal, marami din mga babae na lumalapit. Hindi ko ginawa. Kaya siya nasasaktan kasi akala niya hindi ko kayang gawin yun. Jason, paano yung outing? Sinama mo ang Tama. panganay. Totoo yun. Totoo yun. Pero hindi mo ba naisip na magtatanong yung bata, may ibang makikita? Kasalanan ko yun. Kasi doon sa point na nandun na ako sana, wala na ako sa Okay. tama. Hindi ko na alam yung ginagawa ko. Kayo ba ay officially hiwalay? Ano ba ang inyong estado? Hindi ko alam eh. Siya hindi kasi ko rin ang alam. siya kasi ang magdidesisyon niyan. Saan ka nauwi ngayon? Stay in ako doon. Sa iyong pinagtatrabahuan, yung usapin na may kinalaman sa pagbubuntis ng iyong the other girl, ang katotohanan dito ay hindi ikaw ang ama ng bata. Yun yung sabi ng babae. Naniniwala ka ba doon sa babae? Naniniwala ako doon. Kasi Na yun hindi ikaw yun ang ang ama. sabi niya. Meron pa ba kayong relasyon Wala na. ng girl? May bala ka bang balikan ang iyong pamilya? Si Vanessa at ang inyong mga anak? Opo. Oo naman. Opo Kaya naman. mo ba bigyan muli ng isa pang try ang inyong relasyon? Kung mangyayari na magiging toxic yung relasyon, tapos babalikan yung dati, masasayang yung chance na yan. Di, parang ayoko na. Wala na rin po kasi umiinom na eh, naninigarilyo na. Mahal mo pa ba si Vanessa? Opo naman. Pero pag binabalikan niya yung dati, parang nawawala. Jason, may dahilan ang lahat. Siguro pinagtagpo-tagpo tayo ng Panginoong Diyos dahil merong isang mahalagang dahilan. Maraming salamat. Thank you. Salamat, Jason. Salamat. Daming kwento na Dami. iba, no? Totoo, Tito Boy. Nung narinig ko yun, talagang naloka ako. Talagang kailangan pakinggan mo yung dalawang panig. Kasi kung isa lang pakinggan mo, yung simpatya mo mapupunta dun. Ultimo po yung dun sa nangyari sa anak nila na nagko-COVID. Kasi yun yung sentimiento ni Kuya. Hugot niya yon kaya siya nakapambabae. Sabi ni ate, hindi yung dahilan para mambabae ka. May sakit din siya nun eh. Ina-ask rin ako, paano ko nga naman matutulungan yung anak mo? Alamin natin kung saan mapupunta po ang kwentong ito. Mamaya, kasama si Kuya Alan, magaganap po ang pag-uusap na ito sa pagbabalik ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Tayo narito pa rin po sa Cayetano in Action, face to face to face to face. Kuya Alan at ang ating mga abogado, Attorney Rafi, Attorney Bernadette, Attorney Matt. Narito po ang nagrereklamo, si Vanessa. At ang kanyang inirereklamo ang kanyang asawa na si Jason.
kayo kinasal? Sa church, sa west, sa mayor? Sa mayor po. Usual, di ba, anong sinasabi na sa hirap at ginhawa, di ba, in health or in sickness, di ba? Tapos yung pinakadulo, till death shall we part. Buhay pa naman kayong dalawa, di ba? Kanina sabi mo, never niya inamin na nagkaroon ng third party. Pero kanina sa interview, sinasabi na niya na, oo, tinanong kasi ni Kuya Boy sa kanya, ano bang gusto mo mangyari? Sure kami na gusto mo magkaroon ng kasiguruhan na. Gusto mo magkaroon ng stability. Kung kami, kung hindi, Yun. wala na. Opo. Yun klaro sa amin. Hindi klaro sa amin ni Kuya Boy, if I may speak for you, Kuya Boy, is kung gusto mo makipagbalikan o hindi. Opo. Kasi sa bibig mo, parang wala na wala nang tiwala. Opo. Pero tingin ko sa action mo, nang hiinayang ka rin na may pamilya kayo, may 3 kang anak, at Ako po minsan kasi, nagtiwala opo. ka sa kanya. Mahal ko pa rin po talaga siya. Pero ito po talaga kasi, mahirap na po talagang turuan. Ikaw ba? Mahal mo pa rin ba si Vanessa o hindi? Mahal ko siya, kaso pagka binabalikan niya yung dati, parang nawawalan ako ng gana. Kasi kung bibigyan niya ako ng chance, bigyan niya ako ng chance. Ngayon, nasa kanya naman lahat ng favor eh. Kung gusto niyang magtrabaho, hanap siya ng trabaho, ako mag-stay sa bahay, siya naman. Pero kasi ngayon, ang hirap maghanap ng trabaho. Kailangan maghanap ka muna ng trabaho. Pag meron ng trabaho, saka ako mag-stay sa bahay. Pero intindi natin, Jason, na ang stay-at-home mom ay full-time. Ay, gusto niya po Na- yun eh, na siya ang magtrabaho. Oo. Siya po ang may gusto. Gusto ko rin po yung hindi na lang iikot sa isang... Opo, gusto ko rin... Yes. Mga stay-at-home moms, minsan feeling na sobrang trapped na sila sa bahay, sa buhay, lalo na like wala silang sariling pera or ano. Opo. Na feeling na helpless na sila sa Yeah. situation, Opo. na paulit-ulit yung routine. Pero konteksto kasi, Jason, kapag ka ang isang lalaki ay nagkaroon ng third party, kasama na sa tinanim natin yon. Talagang ang anihin natin ay sunod-sunod na pagdududa. Ang tiwala kasi 100% or wala. Ang katotohanan nun, Jason, na mangako man siya ngayon na, sige, pag nagkabalikan tayo, buo na tiwala ko, you have to earn it. Nung nagbigay kayo ng vow sa bawat isa, na now and forever yung kasal, sa hirap at ginhawa, till death do will part, naniniwala ba kayo doon o hindi? Di ba? Hindi nyo kailangan sumagot ngayon. Kailangan yung sagutin sa inyong sarili. Kasi kung naniniwala kayo doon, simple yung solusyon, marriage counseling. Kung magkakabati kayo, kailangan may hard rules kayo. So kung sasabihin niya, kahit anong hirap, hindi ka pwedeng mambabae. Di ba? O, pag sinabi mo naman, Vanessa, pag sinabi kong ganon, ibig sabihin, 2 beses mo na sinabi sa akin yun. Pag sinabing ganon, 3, ibig sabihin, I hear you, pero wag mo nang ulitin. I hear you, Jason, yung dapat nakabukod kami, dapat ganito, pero mabigat na yun eh. Kasi like for her, pwede niya sabihin, sige, lipat tayo doon, but I need to trust you. Which is my third point, no? Yung trust, ina-earn yun. Ang asawa, lalaki o babae, pag kayo'y nangaliwa, kasalanan nyo na. Hindi mo pwedeng sabihin na kasi may hirap, kasi ganyan, etc. Alam mo yung kantang, alam mo ba, mahal ko na. Wala ka nang magagawa, mahal ko na. Diba? Okay. Totoo din yon kung single ka. Pero kung may asawa ka na, at sasabihin mong, siya yung mabait, siya nakakaunawa sa akin, siya yung naglalaba, may sakit ako siya, yung asawa ko, hindi. Jason, pasensya na, pero hindi totoo yung, hindi yung wala ka nang magagawa, mahal mo na. May magagawa ka eh. Anong magagawa mo? Pag may asawa ka, lumayo ka. So kung halimbawa, hindi na tumaayos talaga, o doon muna tayo sa civil, pwede ka mag-file ng annulment based on psychological incapacity, saying na hindi talaga handa yung asawa mong mag-asawa, pero nag-appear na lang yon later on. Ikaw din, sa description mo, na pag may sakit, ganito, ganito, pero halimbawa, nasa heart yung dalawa hindi,
Asawa kita, naging mabuti ako asawa, pero dapat managot ka. May pinapakita sa aking kaso si Matt at siyempre si Bernadette. Iba kasi yung perspective ng babae. At kaya talaga nagkaroon ng batas na VAUSI, yung batas na pumuprotekta sa babae at sa bata. Kaya ito'y pumuprotekta na hindi magkaroon ng violence against women and children. Meron kasi pong nakalagay doon na letter I, nakalagay doon na causing mental or emotional anguish, public ridicule or humiliation to the woman or her child, including but not limited to repeated verbal and emotional abuse, and denial of financial support or custody of minor children or denial to access woman's child and children. Doon sa second part, wala naman sinabi si Vanessa na inaasar mo sila, na sinasaktan mo, walang allegation doon. Nasandali lang. Kung causing mental at emotional anguish ang pangangaliwa, di lahat na lang ng lalaking nangaliwa ay pwedeng kasuhan ng VAUSI. Kasi ever since, gusto ng babae na may batas laban sa nangangaliwang asawa. Bakit yun, Kuya Boy? Kasi sa criminal law natin ngayon, ang babae, sumiping lang sa isang lalaki, adultery na yon. Pero ang babae, pagka yung asawa niyang lalaki ay nangaliwa, hindi pa concubinage yun. Kailangan una, either binahay niya sa sariling bahay niyo yung kabit niya. Or two, nakikipag-sex under scandalous circumstances. Or nag-cohabit, sumama na siya sa babae bago niya makasuhan. So pag sinabi ng lalaki, Kuya Boy, one night stand lang yan, wala. Hindi mo pwedeng kasuhan yung lalaki ng concubinage. Pero ang babae, sabihin niya, nalasing ako pumayag ako, tinabihan ko. Adultery na yun kung nakipagsiping siya. Ever since, sinasabi ng mga aktivistang sandali, mali. Ang sagot naman ng mga lawmakers nung araw, hindi kasi pagka yung babae kasi, tapos nabuntis, malalahian yung line ng pamilya, maano, kasi nga, magkakaroon ng anak na hindi anak ng lalaki. Warning sa lahat ng kalalakihan ngayon na may asawa. Possible na kasuhan kayo ng VAUSI if yung pangangaliwa nyo causes anguish and mental sa babae. Presumed na yung intent, Oo. yung Presume. mere act. Alam mo na nangaliwa ka. Pareho naman kayong sabi, mahal nyo pang isa't isa. You have to think muna at tingin ko ikaw una, Jason. Kasi tingin ko klaro sa kanya na kailangan ng ama yung mga anak niya. Klaro din sa kanya na siya pinakasalan ko So, kailangan bigyan ko ng chance. Pero kung hindi ka ready mangligaw, kung sasabihin gusto ko pa, pero dapat ganito asawa ko, ganito, hindi mag-work, Jason. I really hope your marriage works. Una pa lang naman, humingi na ako ng chance. Itatry natin. Kaso alam ko na mahirap. Alam ko na mahirap yon. Hindi naman ako nagsawang magpaliwanag ng magpaliwanag sa kanya. Umuwi ako doon, nagpapaliwanag pa rin ako nung nagpapaliwanag. Inamin ko sa kanya yun. Mali talaga. Siyempre, ako na hindi ko na rin alam kung gumahal pa ba ako ng asawa ko. Sinabi ko sa'yo, man, noon, alam mo yon na hindi kita lolokohin. Nakuha ko yung tiwala mo. Alam ko, naniniwala ako na alam mo yun. Ito lang ako sumablay. Kasi hindi ko alam Bigla ka nagbago. Ang laki ng pinagbago mo. Nasa sayo pa rin naman. Pero gusto ko pa rin naman maayos tayo. Gusto kong bumalik yung dati. Ang saya natin dati. Masaya tayo. Pag naalala ko ngayon dati, sobrang saya. Yung nakahiwalay tayo, yung may sarili tayong bahay, kahit na kubo. Naalala mo nung kahit na mahirap buhay, na masada ako, di ba? Oo. Kahit talong lang ulam natin, talbos lang ng saluid dyan sa gilid, ang saya natin. Hindi ko alam bakit biglang dumating sa puntong ganito na. Naghihintay lang ako. At itatry ko din naman yung the best ko na, liligawan kita ulit. Itatry ko. Pero Jason, klaro lang. Pinagsisisihan mo pa sa harap ng iyong Opo. asawa ang iyong nagawang pangangaliwa. Opo, pinagsisisihan ko. Ang mga babae, absolutist yan. Yeah. Gusto niyan, sigurado. Ayaw niya yung parang
Sige, mangliligaw ka, pero konting hirap, ayaw mo na. Kuya Alan, yung marriage counseling naman, kasi sa probinsya nga sila based, pwedeng psychologist, psychiatrist, pwedeng pare, pwedeng pastor. O yung mga taga-couples for Christ, Right. o yung pinagdaanan lang yung dinaanan nyo. Oo, yung papagitna baga na pareho ninyong iginagalang. Vanessa, palagay ko kailangan marinig namin ikaw. Ano ngayon ang nais mong sabihin? Meron pa rin gumugulo sa isip ko. Gusto ko pa rin po talagang maliwanagan about dun sa kanya at saka dun sa babae. Lalo na nung isang araw na nalaman ko nga about dun sa baby. Maski sabihin naman ni Jason na hindi ka lubos na maniniwala, di ba? May mga bagay na kailangan mo i-let go. Nung bago ko po kasi yan pinakasalan, never po yung nanigarilyo, hindi po yan umiinom na nakilala ko yan. Kaya nga po, minahal ko siya eh. Talagang pinagmamalaki ko po yan sa pamilya ko. Pero neto po, umiba na po siya. Tsaka siya na rin po nagsabi sa akin na patay na ang dating Jason, sabi niya. Pag napatunayan na kanyang anak, that's a deal breaker. Yes, ayoko na po. It really takes a lot of courage and strength para magpatawad. Pero, yun nga, siguro at the end of the day, isipin natin din yung anak, pamilya, na kailangan natin magpakatatag para sa kanila. Hindi ko dinidiscount yung pain ni Ma'am Vanessa kasi nagiging emotional, psychological abuse na siya sa babae. Mahirap ang pinagdadaanan ni Ate Vanessa. So, ikaw, Jason, habaan mo lang talaga yung PC mo. Kung may nagawa ka, patunayan mo sa kanya na yun, na nagbago ka ng tao. Be patient with each other. Lahat ng duda mo, you have to resolve that. Maraming salamat. So in other words, hindi nagtatapos dito. Ito'y maaaring umpisa pa lamang ng maraming pag-uusap. Jason, sa'yo na yung huling salita. Ma, malamig mamaya. Okay, bago tayo maging rated R, babalik ang CAA with DA. Ilang araw matapos magharap ni Vanessa at Jason sa Cayetano in Action with Boy Abunda, ay sinundo sila ng programa para samahan sa marriage counseling sa Bethany Church sa ilalim ni Bishop Zaldi Gomez. Pag-usapan namin yung about sa relasyon namin bilang isang mag-asawa. So meron naman kaming natutunan at may mga naayos din at naliwanagan. Malaking tulong yun, yung kay Bishop. Ang laking tulong kasi na naipaliwanag niya sa amin lahat. Pati yung gusto kong ipaliwanag sa asawa ko, nasabi niya lahat. Maganda yung naging resulta nung pinagpunta namin doon. We are building again. Medyo natapa tayo, tinatayo natin ang bahay. Yun ang nagsimula kami doon. And then after 2 months, kita tayo ulit. Bukod sa counseling, nagkaroon din ng pagkakataon ng mag-asawa na makabanding ang kanilang mga anak at mamili ng mga pangunahing pangangailangan para sa kanilang tahanan. Nag-enjoy naman po yung mga kids. At least meron na rin time kami sa isa kanina. Kaya yun, masaya na rin. Kapag grocery din po kami, makakailangan ng mga anak namin. Maraming salamat po kay Kuya Alan, tapos kay Kuya Boy. Malaking tulong yung programa ninyo. Maraming salamat. Kapag nakakuha ba ako ng solo parents card sa barangay, may discount ba yan? Alam mo, Nay, palagay ko meron naman. Kaya lang, ang hindi ko sure kung kapareho ng privilege yon ng mga nakukuha ng mga may hawak ng senior citizen tsaka PWD card. Alam niyo yun din yung tanong ng isang tatay na solo parent. Uy, Oo. totoo yan. Yung tatay na solo parent na hingi sa atin ng tulong ngayon sa Allen Action agad, yan ang gustong malaman. Ang alam ko, gusto niyang malaman kung paano ba sila matutulungan na maibalik yung scholarship and at the same time, makapasok ulit ng senior high school yung anak nila na nagkaroon ng mental health problem. Pero ang balita ko mukhang positive naman yung naging lakad ng team ng Alan Action agad kasama si Kuya Junjun. Kaya mabuti pa
alamin natin ang buong kwento dahil kasama ngayon ni Kuya Alan si Kuya Junjun. Junjun, welcome. Salamat at binuksan mo ang buhay nyo ni Ronron kasi alam nyo po, marami talagang may problema sa mental health, di ba? Lalo nitong pandemic, yung mga professionals sa mental health, kukonti. Kaya kailangan talaga magtulong-tulong tayo lahat. Pero para malaman ng ating mga kababayan, kwento mo ng konti yung nangyari sa anak mo at kailan mo na simulan na makitang hindi lang to ordinary na kalungkutan. Kuya Alan, kaya po ako lumapit bilang solo parent. Gusto ko na pong i-enroll uli yung anak ko, bumalik sa eskwela. Ayon po sa private school, mawawala raw po kasi yung mga privileges ng isang estudyante na galing public school na lumipat sa private school. Kaya po ako nakapag-aaral yung anak kong si Ronron is dahil po sa PhilHealth. May bawas po, parang 10,000. DepEd voucher, which is 22,000. Lumapit kami uli sa school. Sabi, wala na raw pong strand na available kasi senior high na po siya. Need niya raw pong bumalik sa grade 11 ng ibang strand. Bali po nasayang yung isang taon niya, babalik siya. Kaya pinaghintay kami ng next month. Instead na maghintay, inisip ko, maghanap na lang ng ibang eskwelahan. So ang specific na problema ni Junjun is that yung anak niya ready nang pumasok. Natigil si Ronron because Typical teenager na in love, nabigo, hindi niya kinaya. Ang tingin ko po kasi nagsimula yun, yung magkaroon ng COVID, nagkaroon ng lockdown, Kuya Alan. na-depress ba? Na-depressed. Depressed. So in the case of Junjun, ang hiningi niyang tulong lang ay yung sa school. No? At ang good news naman po ay nakahanap tayo ng school na abot kaya, pero ganun din kagaling at hindi kailangan umulit si Ronron. But right before I came here, sabi ko nga sa staff natin, kung gusto natin tumulong, itodo natin. So I was asking about yung counseling sa bata. Dumadating ang time pagka mental health o kaya addiction, kailangan may professional help din. Ano yan? Spiritual at saka professional help kasi nga unpredictable eh. So Junjun, ang gusto din namin gawin aside from yung makapag-aral, makabalik sa school, ay makahanap ng professional help. Nung ikaw ba una mong nalaman nga na may mental health problem, di ba? Or may iniinda or masyadong nalungkot, how did you deal with it, Kuya Junjun? Actually po, napakahirap kasi ilang beses niyang tinry mag-suicide po talaga. Inuuntog na lang yung ulo niya, nagagalit, sumisigaw na hindi niya talaga ugali na kasi napakabait po nga ni Ronron. Hanggang sa yung last time yun po, yung hindi ko na kinaya, dinala ko na po siya doon sa hospital. Yung nagagamot na po siya. Bilang isang tatay, kung makakausap mo yung ibang nanay at tatay, anong ma-advise mo naman sa kanila? Siguro po, huwag mahihiyang lumapit. Kasi po, hindi tayo magsasalita, hindi hingi ng tulong. Katulad ko po, ang tagal ko pong solo parent. Kinakaya ko bilang tatay. Hanggang sa naramdaman ko na lang, hindi ko na kaya. Nag-chat po ako sa programa nyo. Hindi ko ina-expect. Nakaka-overwhelm nga po talaga. Ang bilis ng aksyon. Within 3 days, na-enroll yung anak ko sa tulong ng team nyo. Tuwang-tuwa po talaga siya, Kuya Alan, kasi makakabalik na siya sa pag-aaral. Napaka-importante talaga nito, Kuya Jun. So, thank you very much. I know mahirap. Akala ko pinakamahirap is to talk about yourself and your mental health problems. Kung depressed ka o masyadong malungkot. Pero mukhang mas mahirap to talk about pag anak mo. Gusto mong protektahan eh at ayaw mong isipin ng iba, no? But I thank you na you came forward. So ang gagawin na lang po natin kasi inumpisahan ng Maritim na gusto nilang i-compare. Ano naman ang privilege pag ikaw ay solo parent. But alam mo, malalim yan. So I'll ask ang ating lawyers, ito yung privileges ng isang solo parent. So meron din kayong medical assistance sa DOA. And then meron din kayong social assistance, mga times of disasters, ganyan, calamities, pandemic sa LGU. Tapos additional benefit na cash subsidy. Maraming salamat sa mensahe mo, Kuya Jun, at sa pagpunta mo dito. Ha? So, umpisa pa lang ng tulungan natin to, ha? Ano po, Kuya Alan? Napakalaking tulong po talaga ng inyong programa. Talagang sa Diyos ang lahat ng action agad talaga po. So magbabalik ang Cayetano in Action with Boy Abunda.
Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Isang panalong kwento ng katapatan at kabutihan. Yan ang inalam ng ating mga maritim na sina Rica at Manilyn. Personal nilang kinilala para bigyang pugay at pasalamatan ang honest janitor na si Kuya Ronald. Magkatrabaho po kami, magpo 4 years na po. Yung bago pa lang po ako pumasok, may narinig na po ako sa kanya na isa po siya sa pinaka binansagan na honesto ng Terminal 2. Marami pong naibabalik niya na hindi sa kanya dahil po katwiran po niya, hindi po niya kaya ipakain sa pamilya niya yung hindi niya pinaghihirapan. Isa po siya sa pinakamabait. Madali pong lapitan. Halimbawa na lang po kung may kailangan akong financial, kahit walang-wala na siya, ibibigay pa niya. Nagpapasalamat po kay Lord kasi nung time na pumasok ako dito, nagkaroon ako ng kaibigan na kagaya niya. "21 years na po kaming kasal. Ano naman po siya, mabait po, good provider, masikaso po sa amin, sa mga anak ko po. Yung mga pangangailangan po namin na ibibigay niya po. Sa mga anak ko po, ano po kasi sila proud na proud po sila sa ginagawa ng papa niya. Simula pa po dati, maliliit pa po. Yung nakikita po nila yung papa nila sa TV, tuwang-tuwa po sila, yung mga ganun pong bagay. Kasi po, yung kahit po yung pangalawa ko po, pag meron pong sobrang sukli po, ano po, talagang ibinabalik po niya. Ginagaya po nila yung papa nila. Yung mga ganun po bagay. Kahit po maliit, yung gusto po nilang ibalik po yung mga bagay, yung sobra-sobra pong sukli. Ganun po. Nagpapasalamat ako sa kay Ronald kasi naging tatay siya ng mga anak ko. Naging mabuting asawa siya. Nandito tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 kung saan nagtatrabaho si Kuya Ronald, ang honest janitor ng NAIA. Excited na kami makilala siya. Ito yata si Kuya Ronald. Kuya Ronald, Hello ako. po. It's nice to meet you po. Ako po si Rica. Hello po, ako po si Queen Mary. Kuya Ronald, pwede ba naman kayo madistorbo at makakwentuhan saglit? Pwede po. Tara, let's go! Kuya, curious po kami. Ilang taon na po ba kayong nagtatrabaho dito bilang janitor? Sa NAIA Terminal 2, 16 years na po ako nagtatrabaho bilang janitor sa NAIA Terminal 2 po. Kuya Ronald, balikan po natin yung buhay nyo nung kabataan nyo. Simple lang kasi sa hirap, bata talaga kami na nung tumutulong na kami sa magulang namin. 5 taon o 6 na taon, nagtitinda na kami ng mga kakaryoka, bibingka para makatulong kami. Ano po mga klaseng trabaho yung pinasok nyo bago po kayo naging janitor? Halos lahat kasi high school graduate na ako, wala akong pinag-aralan, mahirap lang po talaga yung magulang namin. Wala silang kakaya na pag-aralin ako. Kaya napasukan ko, nagbotedyaryo ako, nag-construction ako, naglinis ako ng kanal, lahat para lang mabuhay ako, ang pamilya ko, gagawin ko po. Wala naman ang pinagsisiyan kasi nga, proud ako sa mga magulang ko, na kahit mahirap, naitaguyod kami sa magandang asal. Hindi naman kami nabigyan ng kayamanan, pera. Yung sinabi lang sa amin na gumawa kayo ng tama. Pero ito, Kuya Ronald, dumating na ba sa punto na yung tipong pasuko ka na? Opo, dumating sa punto na sukon-suko na ako kasi nandun na gusto ko nang bawiin yung buhay ko kasi sobrang kahirapan. Halos yung mga anak ko, napapadeti ko na ng kape. Kasi wala talaga akong mahanap na trabaho. Naiiyak ako. Sabi ko, bakit gano'n nangyayari sa akin? Balik po tayo ngayon sa pagiging janitor. Kailan po
po ba kayo napasok dito sa NAIA? Tsaka paano? Napasok ko sa NAIA Terminal 2, 2007. Eto, Kuya Ronald, kailan natatandaan mo pa ba kung kailan o paano na nakahanap ka ng pera, mga mamahaling gamit? Okay, yung first time mo, binalik? first time mo na naka-experience ka na gano'n, meron kang nakita na mamahaling gamit, pera. Nung nakauna kong nakapulot habang nagwawalis ako sa may parking area, may nakita ko isang wallet na unang napulot ko. Yung unang, siguro mga 1 linggo pa lang ako rito. Bago pala. Nakita ko lang talaga, sabi ko, pera to at saka may wallet, sabi ko. Anong unang pumasok sa isip niyo po? Pasok sa isip ko, sabi ko, talagang sabi ko may pera talaga yon. Ko, sabi ko, makapal po ba? Makapal, maraming pera, sabi ko. Ang naisip ko talaga, isole. Walang pero nung time na yon, wala talaga akong panggastos, wala lahat. Wala. Medyo na-tempt Kasi ka. talagang, wala, sabi ko. Pero, siyempre, sabi nga natin, hindi naman sa akin yan eh. Pero wala hindi sa atin yan, hindi ko pinagpaguran yan. Dapat ko ibalik sa mayari. Sabi ko, baka mas kailangan niya pa yung nahulog na yan. Sabi ko, siguro ako yung unang nakapulot para at least ako rin siguro may babalik. Pero hindi lang po to 1, 2, 3 beses nangyari sa inyo. Kung tutusin, tama po ba? Opo. Maraming beses na Mga itong 300 nangyari. times na po. Naku, 300 Grabe. times. So, every time na nakakakita kayo ng mamahaling gamit, alahas, wallet, na maraming laman na pera, bakit ang nananaig sa inyo pa rin is yung pagiging honest, pagiging tapat? Tutusin talaga yung mga panahon na nakakapulot ako ng ganun. May mga problema dumarating sa akin, kagaya ng walang pambayad sa tuition ng mga anak ko, may sakit yung pamilya ko. Piglalabanan ako ni Panginoon Diyos na mali ang gagawin pagkano. Mas maganda, maibalik siya. Sabi ng magulang namin, gumawa lang kayo ng tama. Pero Ronald, hanga po kami sa inyo, sa pamilya nyo, sa honesty at katapatan na pinapamalas nyo po sa kapwa. Salamat po sa inyo dahil napapaalala po natin na meron pa ring mga taong mabubuti kagaya nyo po na kahit sa panahon ngayon alam natin mahirap na pero hindi po tayo nagpapadaig sa kasamaan at tayo ay pinanindigan natin ang pagiging honest. Sana, Kuya Ronald, dumami pa yung mga katulad nyo. At dahil dyan, meron pong gustong magpasalamat sa inyo. Meron pong letter na inihanda para sa inyo. Basahin naman. niyo po. Honesty is the best policy. Mga katangiang alam natin noong paman, pero hanggang ngayon ay mahalaga, hindi natin nakakalimutan. At natutuwa kami dahil sa patutuloy mong isinasabuhay ang pagiging isang taong matapat. Nagpapasalamat kami dahil sa isa kang mabuting ehemplo sa ating mga kababayan. Pero higit kaming humanga dahil sa ginawa mo ito para sa pahalagahan ang turo at pagmamahal ng iyong mga magulang. Kaya nga, kasama ninyo si Tito Boy Abunda at lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda, saludo po kami sa inyo. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. PS, maaari ka ba naming maimbita sa studio para personal na pasalamatan? Ay, natutuwa at nagagalak ako na hindi ko naman expected na ako'y may interview ng isang kagalang-galang na senador natin, Alan Cayetano, at si Kuya Boy Abunda. Sabi ko nga artista lang yung interview, pero pati ako, nabibigyan pa pala ng opportunity. Po kayo, Kuya. Huwag natin patagalin pa, Rikat. Tara na! Tara na, let's go! Maraming salamat, Manilyn at Rica. Samantala, kasama ho natin ngayon ang ating pasasalamatan. Ronald, welcome to Cayetano in Action. Ay, magandang Maraming salamat. Kuya Abunda. Kuya Alan. Ito Kuya Alan. literally yung gusto mong kamayan talaga, no? Totoo. Alam mo, Ronald, tamang-tama kasi kita naman natin sa video, no, yung ginawa ni Ronald, yung likhang pagiging honest. Oo. Kuya Ronald, unang beses
na may nakita ka, naalala mo pa, hindi na? Nung unang pulot ako nakapulot, habang nagtatrabaho sa airport, 2008, habang nagwawalis ako sa kalsada, nakita ko yung pitaka. Saan ka nagwawalis? Nagwawalis po sa labas ng sa labas ng airport. Okay. Nakapulot ako ng pitaka, sabi ko, may pitaka, sabi ko. Hindi ko naman binuksan, nalaman ko na lang puro pera tsaka mga mahalagang bagay. So nung nakita mo, kinuha mo, Kinuha ko, tapos binuksan mo pa, hindi? hindi ko binuksan. Bali, nawaan ko lang siya. Inano ko muna hanggang may maghahanap kasi wala naman CCTV doon. Sa kalsada po siya. Bigla ko lang po siyang wala pang kalating oras. Kung may maghanap, bibigay ko sa kanya. Tapos bubuksan ko tagang sa kanya. Pero nung wala po talaga hanap, inakal ko po sa Lucent Pound. Nalaman ko na may mga pera po tsaka may mga ID po siya. Okay. Ronald, yung pinakamalaki mo namang nakitang pera sa airport, ano? Yung pinakamalaki ko po na puta pera is 2.4 million. 2.4 million. Tapos? Tapos? po ng 600,000. I'm sorry? 600,000. 600,000? $5,000. Okay. 100,000. 50,000. Tapos marami pang pera na. Kung lalahatin mo, wala 2007 hanggang ngayon, pang salukuyang, nakapot ako ng 6 million something. Lahat-lahat po. Yan ang Pilipino. parating sinasabi ni Kuya Boy ito, Ronald, na pagkatama yung pagkaplanta ng values. Yes. Hindi mo basta't nababago. So, in our own way, we'd like to honor you para sa iyo at sa iyong pamilya. Wala kang hiningi. Nag-appear siya voluntarily nung alam niyang papasalamatan siya. So, in our own small way, we want to honor you, konting family time para sa iyo at sa iyong pamilya. Ayo po. Maraming salamat po. Ito pong karangalan ko ito, naalay ko sa nanay ko, sa mga magulang ko. Sabi nga nila, sa airport, napakapangitan ng himahin. Ultimo mga dayuhan, ang pangitang sa atin. Pero tayo nakakagawa ng mabuti. Ang mga Japan, Australia, sa dami kong napupunta, mga foreign, isang sinasabi nila, ang gusto kong maging reward. Ibalita nila sa bansa nila na pinagmulan nila na ang bansang Pilipinas ay hindi lahat magnanakaw. Maraming salamat po, Tito Boy. And Kuya Alan, maraming salamat po. Kinararangal ko pong makilala kayong dalawa. Galing. At dahil sa ginagawa ni Ronald ay sa ating pagbabalik, marami naman ang mag-uuwi sa inyo. Ng mga regalo. Sino ba ang gusto mag-uwi ng 5,000 pesos? 3,000 pesos. Lahat ng yan ay magaganap po sa Alan Peter Pick sa pagbabalik po ng... Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, Alan Peter Pick. Ito yung ating game dito kung saan marami sa inyo ang mananalo ng 5,000 pesos, 3,000 pesos. Pero walang uuwi na walang regalo. Lahat kayo ay may regalo mula sa La Luna, Ensaymada at JC. Maraming salamat. Ang maglalaban-laban po ngayon sa ating game ay Young Moms and Young Dads. 10 ang maglalaro ngayong araw na ito. At sino sila? All you have to do ay tingnan nyo yung ilalim ng inyong mga upuan. Kung merong Cayetano in Action card, halik kayo dito. Lakpakan po natin. Kuya Alan, sila ang inyong makakalaro dito sa Alan Peter Pick. Kung matatalo niyo si Kuya Alan, may 5,000 pesos. Pag hindi naman pala rin, may 3,000 pesos. Okay? Dito tayo mag-uumpisa. Maritim, tulong. 3, 2, 1, go! Go! 3,000 pesos. Dito naman. Go! 5,000 pesos. Ready, go! 3,000 pesos. Dito naman tayo. Go! 3,000 pesos. Ready, go! 5,000 pesos. Ready, go! 3,000 pesos. Okay, ready, go! 3,000 pesos. Ito naman, go! 5,000
pesos. Dapat magkano? 5,000. 5,000. Okay. 3, 2, 1, go! 3,000 pesos. Congratulations. Pero sabi ko nga kanina, lahat kayo may regalo. Mula sa JC at La Luna Ensaymada. Maraming salamat. Kuya Alan? Well, Kuya Boy, yung pinag-uusapan kasi namin ni Kuya Boy na parang yung governance, nag-umpisa sa sarili yun. Kung babantayan ko sarili ko, hindi na kailangan bantayan ng gobyerno. Siguro umpisan natin yon what we personally are proud of and anong nahiya. Kasi obviously, we're so proud of someone who's successful. But I wonder how many of us, including myself, will really be proud of the Ronalds na Pilipino. At yun ang insight ko. At pwede, Kuya Boy, pwede kung uumpisahan lang. Right. Nung una, when you started to talk about self-governance, we can live a life na tayo yung nag-govern sa ating sarili. Kaya kanina, nung nagkukwento si Ronald, sabi ko, ang galing. At I kept on saying, yan ang Pinoy. Kasi may mga bagay na ninormalize na natin eh. Yung kapitbahay kong yan, hindi masyadong kagwapuhan yan, pero ang daming asawa. I mean, we say it with pride, na para baga... Parang naiingit pa tayo. Tayo Oo, sinabi. na alam naman nating mali. Pag sinasabi natin yan, nino-normalize natin yan. So when you keep on hearing these things, nagiging normal eh. Tapos pag narinig ng bata na inulit mo, Oo. paniniwalaan din. Nagiging totoo. It's about time to look inside of all of us. Anong klaseng tao ba ako? And I like that whole concept, Kuya Ala, na government should start with ourselves. Umpisa natin dito para umusad tayo bilang bayan. We're not perfect. It's a journey. Pero decide and choose to be good. Di ba? Ang dami natin natututunan. Kala natin, alam na natin. Oo. Pero sa tunay na buhay, sa real life problems, we learn so much more, no? So, in the same manner na yung parating sinasabi ni tatay, huwag magpaapi, alamin ang bata. At kung maidadagdag ko nga, no? Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Kung lagi tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat po. At sa inyong lahat na nasa inyong mga tahanan, thank you for choosing to spend your Sunday evenings with us. Dahil mahalaga ang inyong oras at sisikapin ho namin tuwing linggo na pagbutihin ang aming ginagawang trabaho dito lamang sa ating munting programa na...